Mayroong isang matinding labanan sa pagitan ni Chengxin at ng kanyang kalaban na isang animal, ngunit sa kabila ng kanyang lakas ang animal ay biglang nawala ng ulirat at hindi na nakagalaw, ngunit bago ito tuluyang mawala ng buhay nakapagsalita pa ito ng isang huling habilin na mayroong malalim na kahulugan. Ang animal ay nagtatanong kung bakit ang mga disipulo ng Ironbone Sect ay parang mga halimaw. Matapos mawakasan ang labanan at mamatay ang kanyang kalaban, si Chengxin ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon o reaksyon, sa halip siya ay nagpakita ng isang mapang-uyam na ngiti at kinutya ang patay na hayop. Tinawag itong basurang kumalaban sa dating emperador. Pagkatapos ng kanyang mga salita, siya ay umalis na parang walang nangyari, na parabang ang labanan ay isang bagay na ordinaryo lamang sa kanyang buhay. Sa kabilang banda, sinabihan kaagad ni Chang Xiao si Leader Qin na sa ganitong sitwasyon tila malaki ang hamon na hinaharap ni Alliance Leader Qin. Siya ay mayroon lamang isang natitirang grade 8 martial apprentice na hindi pa nakikipaglaban. Sa pagkarinig sa sinabi sa ating bida, humiwalay na lang ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Matapos ang dalawang matinding labanan, mayroong malaking pagbabago sa sitwasyon. Si Chang Xiao ay biglang nagpasigaw sa kanyang isang disipulo na siya na ang susunod na lalaban. Ang disipulong ito ay si Lu Chenchen, na tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nang marinig ni Manok ang sinabi ni Chang Xiao, siya ay tila nainis at na-offend sa mga salita nito, kaya naman, siya ay agad na lumapit sa kanyang master na si Leader Qin at sinabihan ito na siya na ang susunod na lalaban sa dalaga. Ang intensyon ni Manok ay hindi lamang para makipaglaban sa dalaga, kundi para ring maturuan ito ng leksyon at ipakita ang lakas ng kanilang Noble Spring Sect. Sa isang iglap, si Manok ay biglang nasunog at nawala na parang bula na naglaho sa isang kisap mata. Ang biglaang pangyayari ay nagdulot ng pagkabigla kay Sect Leader Qin, na hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ang reaksyon ni Sect Leader Qin ay nagpapakita ng kanyang pagkabigla at pag-aalala sa nangyari. Ang kamay ni Lu Chenchen ay biglang binalutan ng apoy. Ginamit ni Lady Lu Chenchen ang apoy sa kanyang kamay upang tapusin ang labanan at hindi na magharap pa sa entablado. Samantala, ang ating bida ay tila walang pakialam at nagpakita ng isang peace sign sa kanyang kamay na parabang walang nangyari at siya ay nasa isang kalagayang walang problema. Kasabay nito, nag-notice na ang system ni Jun Chang Xiao na ang host ay nakatanggap ng 2 hidden quest rewards, panalo ng malaki, at showing off na may tig 200 contribution points para sa kabuuang 400 puntos. Bukod pa rito, ang pagka-trigger ng mga gantimpalang ito ay nagbigay sa host ng karapatang bumili ng upper grade quality transformation liquid, isang makabuluhang pagkakataon para mapahusay ang kanyang kakayahan. Ang karapatang bumili ay makikita sa listahan ng mga produkto na maaaring bilhin. Dagdag pa sa system, nag-activate na rin ang branch quest trigger, kaya naging seryoso si Jun Chang Xiao para suriin kung anong side quest naman ang kanyang nakuha sa ngayon. Sect Leader Qin ay galit na galit dahil sa biglaang pagkawala ng kanyang disipulo at agad na tinanong si Jun Chang Xiao kung ano ang ginagawa nito, ngunit si Jun Chang Xiao ay walang pakialam at kalmado lang na para bang hindi siya apektado sa sitwasyon. Naghamon si Sect Leader Qin ay naghahanap ng isang paraan upang makipag-away kay Jun Chang Xiao at tinanong niya ito kung hindi ba siya makikipaglabanan sa kanya kung talagang matapang ito. Nag-notice ulit ang sistema ni Jun Chang Xiao at sa pagkakataong ito, naging pula ulit ang kanyang sistema. Ang pagiging pula nito ay nagpapahiwatig na ang side quest na talunin si Sect Leader Qin ay hindi lang basta-basta. Ang layunin ng side quest na ito ay para pahiyain ang Noble Spirit Sect, at ang pagkatalo ni Sect Leader Qin ay isang malaking bahagi ng plano sa side quest na kalagay ang 0/1 Elite Quest. Lumapit si Wag Dunglin para pagsabihan si Sect Leader Qin na ang pinuno ng alyansa na si Qin bilang isang martial ancestor ay nagtatanong sa isang martial apprentice para sa isang tunggalian ay medyo nakakahiya, parang hindi bagay sa kanyang antas at karangalan. Iba ang pagtingin sa kanya bilang isang master ng martial arts at hindi niya dapat ibinababan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang baguhan. Kaya pala si Sect Leader Jun ay may tapang na magpadala ng mga disipulo upang makipaglaban, pero wala naman pala siyang tapang na tumanggap ng hamon sa personal. Pinagtawanan lamang ni Sect Leader Qin na dahil siya mismo ang naghamon,
Bakit hindi siya mismo ang lumaban sa akin? Takot ba si sect leader Jun? Kung oo, agad na umamin sa pagkatalo at papalayain ka ng pinunong ito ng alyansa. Binalaan ng ating bida ni Wang Dunglin sect leader Jun, huwag kang magmadali, tanggihan mo ang hamon, tanggapin mo ang premyo at bumalik ka sa Ironbone sect. Ang lakas ng isang martial ancestor ay lampas sa iyong imahinasyon, kaya huwag kang mag-aksaya ng panahon sa mga bagay na hindi mo kayang hawakan. Salamat sa pag-aalala, Elder Wang, pero mayroon akong sariling plano. Pinuno ng Alyansa Qin ang aming Ironbone sect ay walang mga duwag. Kung gusto mong makipaglaban tayo, pero ang upuan na ito ay isinasaalang-alang ang paggamit ng mga sandata upang matukoy ang resulta. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Ang langit ay nagpapakita lamang ng isang katahimikan habang ang mga dahon nito ay nagsilaglagan. Humakbang si sect leader Qin na at sinabi niya, mula sa iyong paghinga, nakikita ko na ikaw ay isang martial apprentice lamang, ngunit gusto mong makipaglaban gamit ang mga sandata. Kinuha ni sect leader Qin ang isang sandata na mukhang nakakuha ka ng isang makapangyarihang sandata. Sinusubukan mong gamitin ito upang sukatin ang agwat ng lakas. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ngunit dapat kang makipaglaban ng patas sa sandata at sandata para hindi ka na magmukhang isang duwag. Inaasahan ngayon ay magsisimula na ang ilang taong pagtuturo sa iyo na hindi ka marunong makipaglaban ng normal kundi gumagamit ka lamang ng mga dirty tactics. Ang sword sinama ni Elder Qin ay may nakaukit na fan. Agad namang nakilala ng ibang mandirigma, kaya't sinabi nila na ang sandatang ito na ginamit ni Elder Qin ay isang armas ni Master Fan. Kahit si Elder Wang agad-agad nakilala ang weapon na ginamit ni Elder Qin, at maganda yan ay isang upper-grade junior class Imperial Double Mace, ang tanging mace na kailanman ay nilikha ni Master Fan. Ginamit ni Master Fan ang kanyang libu-libong taong kaalaman sa panday upang gawin itong blunted na sandata na magbubunga ng malalaking lindol kapag pinuspos ng enerhiyang espiritual. Kung harap-harapang haharapin, hindi lang tungkol sa pagkabasag ng sandata, kundi tungkol sa pagkabasag ng isip. Nagiging interesado na ang ating bida dahil nakita niya na mayroon talagang isang magandang labanan na kanilang matutunghayan ngayon. Dahil sa kadahilanang mas nasabik pa itong makipaglaban sa kapwa elder, kaya sila muna ang kanyang kaharipan. Kasabay nito, sinabihan niya rin si Elder Qin na, sa palagay mo ba ay ikaw lang ang mayroong legendary weapon? Ang legendary weapon na hawak ng ating bida ay may nakaukit na isang dragon at naging asul ang kulay nito. Hinawakan niya ng mahigpit ang legendary weapon ni Jun Changshao. Naramdaman ni Elder Qin na may kakaiba sa legendary weapon ng ating bida, kaya't napasabi na lang siya na, ang legendary weapon na ito ay may kasamang killing intent. Sa isang mapanghamong tono, sinabi ni Jun Changshao, ang aking sandata ay natatangi sa buong mundo. At wala kang makikitang katulad nito kahit saan ka magpunta. Habang sinasabi ito, nakatayo siya sa isang postura ng isang mandirigma na handang makipaglaban sa kahit na sino. Ang Asher Dragon Yanyu Knife ay isang napakalakas na sandata na may mga sumusunod na katangian. Ito ay sandata ng Martial Saint Guanyu at tumitimbang ng 28 G. Ito ay may kakayahang magbawas ng hindi mabilang na bilang ng mga general mga bentahe pagkatapos ng banal na pagbabago. Ito ay nagbibigay ng matibay at masiglang katawan. Mga disadvantage: kailangang gumamit ng body shape ang peel upang magamit ito ng maayos. Ang kapangyarihan nito ay nakasalalay sa kaharian ng gumagamit espesyal na katangian. Ipatawag ang espiritu ng Martial Saint na tumatagal ng 30 minuto, may cooldown na 24 na oras, presyo 200 contribution points. Class Unknown, masayang sinabi sa ating bida ang Elder Qin na sa pagkakataon ngayon pwede ba sila magpatagisan ng lakas hanggang sa umabot ng 300 puntos bawat isa. At take note, ang Asher Dragon Yanyu Knife ay isang sandata na may malaking kahalagahan sa kasaysayan ng China, partikular sa panahon ng tatlong kaharian. Ito ay sinasabing sandata ni Guan Yu. Isang kilalang general at bayani ng Shuhan. Guan Yu ay kilala sa kanyang katapangan, katapatan, at kabutihan. Siya ay may mga sikat na quotes na nagpapakita ng kanyang karakter at pilosopiya sa buhay.
Naging alisto si Elder Qin dahil sa pagkakataon na ito alam na niya ang background ng legendary weapon na ginamit ng ating bida ang Asher Dragon Yanyu knife na sandata ni Guan Yu mula sa Three Kingdoms. Sa kabilang banda, ang katahimikan ng dalawang panig ay naging isang nakakaantig na tensyon, isang kwentong banggaan ng mga titig at lakas ng loob. Nagkatitigan sila, pinagmamasdan kung sino ang unang aatake sa kanilang bawat isa, handa sa anumang mangyari. Akmang susugod na ang ating bida kay Elder Qin, subalit ang kanyang espada ay hindi mabunat, kaya't huminto muna saglit si Elder Qin at tiningnan kung anong nangyari sa ating bida. Hanggang gumamit ng kahoy si Chang Xiao upang bunutin sana ang kanyang espada, subalit sobrang bigat talaga nito habang si Elder Qin ay nakatingin pa rin sa kanya na hinihintay ang pagbunot sa kanyang malaking espada. Sistema paanong hindi ko maigalaw ang kutsilyo. Nagpaliwanag naman ng system na ang Asher Dragon Yanyu Blade ay hindi nagpahiwatig ng kinakailangang klase para sa paggamit, ngunit dapat mayroong isang kinakailangan sa lakas, kaya mukhang kailangan mo talagang pagbutihin ang aking lakas upang magamit ito ng wasto. Sambit pa sa system, hindi ko kayang tulungan ka sa oras na ito, dapat mo nang gamitin ang iyong sariling kakayahan upang makaligtas. Habang si Elder Qin ay pasugad na sa kanya, ang kanyang dalawang great sword ay nakahanda na sa paghampas. Kailangan ni Chang Xiao na mag-isip ng ibang paraan upang makaiwas sa atake ni Elder Qin, o kaya'y gumamit ng ibang estratehiya upang makapagtanggol sa sarili. Mukhang kailangan ko talagang mag-isip ng ibang paraan para makaligtas dito. Sambit ni Chang Xiao sa sarili niya. Maaaring gumamit siya ng kanyang agility at bilis upang makaiwas sa mga paghampas ni Elder Qin, o kaya'y subukan niyang gamitin ang kanyang ibang kakayahan upang makapagtanggol sa sarili. Ang labanan ay nagiging mas hanggang ang great sword ni Elder Qin ay nagliwanag ng parang isang apoy na lagablab, nagpapakita ng kanyang lakas at kapangyarihan. Ngunit hindi naman nagpaawat ang legendary weapon sa ating bida, dahil bigla lamang itong kumislap at naging magaan sa kanyang pakiramdam. Pagkatapos nito, ang dalawang magkasalungat na legendary at great sword ay nagsalupukan na kaya't ang liwanag at ang malaking pagsabog ay nag-iwan ng hindi masukat na kapangyarihan. Ang pagbanggaan ng dalawang sandata ay lumikha ng isang napakalakas na enerhiya, na nagdulot ng isang malaking pagsabog at liwanag na hindi makita ng mga mata. Nag-spark ng malakas ang dalawang sandatang magkasangga. Talagang mahina ka, hindi mo alam ang iyong limitasyon, siguro'y nasira na ang iyong ulo kaya mo ako sinasalungat, sabi ni Elder Qin na may halong pangungutya at pagmamataas sa kanyang boses. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Elder Qin nang mapansin niya ang isang bagay na hindi inaasahan sa ating bida. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaugat-ugat. Kahit na nahihirapan si Chang Xiao ay pilit pa rin ngumiti at kinutya ang lakas ni Elder Qin. Talagang lakas mo, Elder Qin, pero kahit mahina ako kaya ko pa rin makipagsabayan sa iyo, sabi niya na may halong pagmamalaki at determinasyon, habang si Elder Qin hindi makapaniwala na nagawa pa sa ating bidang magyabang. Ang dalawang kalaban ay humakbang palayo sa isa't isa, humihinga ng malalim at naghahanda para sa susunod na pag-atake. Ang tensyon sa pagitan nila ay nararamdaman at ang labanan ay malayo pa sa pagtatapos. Sambit pa sa ating bida habang nakangiti na ang Asher Dragon Yanyu Blade ni Lord Guan ay 82 Jin, hindi 28 Jin. Bakit sa tingin mo ay parang ang Underwater Divine Needle ni Sun Wukong na maaaring lumaki ng napakalaki? At take note sa paghahambing na ito. Ang nagsasalita ay nagpapakita ng paghanga sa lakas at kapangyarihan ng dalawang sandata, ngunit pati na rin ang pagtataka kung bakit ang Asher Dragon Yanyu Blade ay tila hindi gaanong mabigat sa pakiramdam ng gumagamit nito. Kinailangan ko ng 5 beses na mas malakas na puwersa pagkatapos nito. May napansin akong isang sistema dahil ito ay isang produkto ng Divine Change, dapat itong maging extraordinary. Pinaliwanag sa system ang dapat gawin sa ating bida. Kamakailan maraming peach blossoms sa paligid mo, tanging ang pagiging kasama ng mga babae ang magpapalabas ng buong potensyal ng talam, kaya't hindi tuloy na ipinta ang pagmumukha sa ating sa ngayon. Sa mukha ni Elder Qin, pinagsabihan niya si Chang Xiao na nakapigilan ng mahabang talam. Ang aking mace mukhang hindi naman gaanong masama ang grado ng talam mo, pero sa lakas ko lamang kaya kitang durugin, kaya ang advantage ay nasa akin.
Gumamit agad si Elder Qin ng 10,000 Golden Lightning kaya ang kanyang buong katawan ay nabalutan agad ng isang dilaw na aura ng kapangyarihan, ng hangin ay napuno ng kuryente at ang lupa ay nanginginig sa lakas ng kanyang atake. Tumatakbo si Elder Qin ng mabilis, ang kanyang mga paa ay halos hindi na namamalayan sa lupa, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng malakas, tila ba may apoy na nagbabagang apoy sa loob ng kanyang mga mata. Ngumisi si Elder Qin habang inaatake si Chang Xiao, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kasiyahan, ngunit si Chang Xiao ay naging alisto at mabilis na tumalilis patagilid, iniwasan ang matinding atake ni Elder Qin. Napasigaw kaagad si Elder Wang, hindi maganda ang aking espiritual na kakayahan kasama ang aking sandata at teknik sa martial arts ay lumikha ng isang puwersa na hindi bababa sa 20,000 Jin, nagpapakita ng paghanga at pagkilala sa lakas ng atake ni Elder Qin. Ang kombinasyon ng kanyang espiritual na kakayahan, sandata, at teknik ay lumikha ng isang napakalakas na puwersa na kayang magdulot ng malaking pinsala. Balik sa ating bida, napansin naman ni Chang Xiao ang kapintasan sa mga atake ni Elder Qin na hindi talaga ito ang tunay na lakas niya at teknik, at take note ng mga atake ng MC ay hindi talaga mga teknik, siya ay sumisigaw lang ng mga random na lore tungkol kay Guan Yu. Kasabay ng kanyang sigaw, mabilis na winasiwas ni Chang Xiao ang kanyang dambuhalang Guan Yu sword na tila ba isang higanteng anino ng kamatayan. Kasabay nito ginamit niya ang Peach Garden Free Floats, isang teknik na lumilikha ng isang serye ng mga maliliit na pag-atake na tila ba mga lumilipad na petals ng peach blossom. Mabilis na sinangga ni Elder Qin ang kanyang mga kamay sa harapan ng kanyang dibdib, ngunit hindi niya inaasahan ang lakas ng atake ni Chang Xiao. Ang impact ng Peach Garden Free Floats at ang dambuhalang Guan Yu sword ay nagdulot ng malakas na pagsabog sa kanyang dibdib, na tila ba isang malakas na suntok na nagpabagsak sa kanya. Nagkaamag ang dalawang espada ni Elder Qin dahil sa malakas na impact ng Peach Garden Free Floats. Kinukutya ni Chang Xiao sa kanyang kalaban habang nakangiti sa pagiging walang saysay ng mga pagtatangka ni Elder Qin. Kahit gaano kalakas ka, ginawa mo pa rin akong bata. Tinuhag sa ating bida Elder Child, at kasabay nito gumamit rin siya ng warm wine cuts Huaxiong. At take note, si Huaxiong ay isang general na naglilingkod sa warlord na si Dong Zhuo. Siya ay kilala sa kanyang lakas at tapang sa labanan at isa sa mga pinakamalakas na general ni Dong Zhuo. Napangiting tagumpay si Chang Xiao sa pagkakataong ito dahil nagawa niyang gawing bata ang kanyang kalaban. Ang kanyang mga mata ay naglilisik sa kasiyahan at ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng isang makapangyarihang aura. Hanggang sa hindi na inaasahan, biglang nahati sa dalawa ang espada ni Elder Qin. Nagawa ni Fan ang espada ay nawala ng lakas at integridad at nahulog sa lupa na 2 piraso. Imposibleng talaga ang espada ni Elder Qin ay biglang nahati sa dalawa at hindi alam kung ano ang sanhi ng pagkasira nito. Ang tanong ay kung paano makakabangon si Elder Qin sa labanan na ito ngayong nawalan siya ng kanyang sandata. Sumugod na rin ang ating bida gamit ang kanyang Void Step at binalutan naman ito ng asul na aura. Bagamat nasangga ni Elder Qin ang atake ni Chang Xiao, hindi naman naging kampante ang ating bida. Pagkatapos ng kanyang pag-atake, gumamit siya ng 1,000-mile journey solo ride, isang teknik na nagpapahintulot sa kanya na maglakbay ng malayo sa isang iglap. Diniinan pa ni Chang Xiao ang kanyang dambuhalang espada, na nagdulot ng labis na hirap kay Elder Qin sa pagsangga gamit ang kanyang maliit na espada. Ang laki at lakas ng espada ni Chang Xiao ay hindi kayang pantayan ng maliit na espada ni Elder Qin. Hindi pa rito nagtatapos, bawat was-iwas ni Chang Xiao sa kanyang dambuhalang espada ay sinasabayan niya ng mga mantra na solo to the meeting. Ang mga salitang ito ay nagdaragdag ng lakas at intensyon sa kanyang mga pag-atake. Ang pagkatali ng espada ni Chang Xiao ay tumagos sa likuran ni Elder Qin, ngunit dahil nakayuko ito ang talam ng espada ay tumama pa rin sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi matitiis at si Elder Qin ay napayuko na lang sa sobrang sakit. Sa pagtingin ulit sa espada na ginawa ni Fan, nagiging 2 na lang ito at wala na itong itaas, nagiging pangkalahati na lang ang kanyang espada. Ay hindi maipinta sa gulat at takot, dahil baka nga mapatay na siya ni Chang Xiao ngayon.
Pagkatapos tinaas ni Chang Xiao ang kanyang espada, dahan-dahan itong naglalakad patungo kay Elder Qin na tila ba walang pag-asa na makaligtas. Sa mga kilos ni Chang Xiao ay nagpapakita ng kanyang kumpiyansa at lakas, at si Elder Qin ay tila ba walang pag-asang makipagtagisan ng talino at lakas sa kanya. Gayunpaman, pinagtatawanan ng lubusan ni Chang Xiao ang kalagayan ni Elder Qin dahil nakareceive ito ng malaking pinsala pagdating sa kanyang espada. Ang espada ng Gunyuan Sword ay mayroong ibang lakas at kapangyarihan na hindi kayang pantayan ng ordinaryong espada. Gumamit si Chang Xiao ng Royal and Brave Guanyun Zhang, isang teknik na nagpapalakas sa kanyang mga pag-atake. Ang bawat pagwasiwas niya sa espada ay tila ba nagiging marami at ang kanyang mga atake ay nagiging mas mabilis at mas malakas. Anya pa ni Elder Qin na wag na ituloy ni Chang Xiao ang kanyang pag-atake, ngunit nabitiwan na ito ng ating bida kaya dumiretso na ito sa kanya. Ang kaluluwa ni Elder Qin ay hindi pa maproseso ang atake na patungo sa kanya at siya ay nagyelo sa takot at pagkabigla. Hanggang sa yumanig ang buong arena, at nahati naman dito kaagad ang mga debris at kahoy. Ang lakas ng pag-atake ni Chang Xiao ay nagdulot ng malaking epekto sa paligid, at ang arena ay tila ba nagigiba sa gitna ng labanan. Hindi pa rito nagtatapos ang pang-atake ni Chang Xiao, dahil tumagos pa ito sa kabundukan at nahati sa dalawang piraso ang kabundukan. Ang lakas ng pag-atake ay walang katapusan at ang kabundukan ay tila ba nag-iba sa gitna ng pag-atake. Ang arena ay nagmistulang isang tahimik na tanawin na lamang, ngunit ang realidad ay ang labanan na naganap dito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa paligid. Dahan-dahan na rin gumuho ang mga bato habang sa gitna nitong mausok, may isang figure na lumabas. Walang iba kundi si Elder Qin. Napakomento ito sa lakas ni Chang Xiao dahil nasugatan ang kanyang isang braso at siya ay paili na napasabi na lamang siya na hindi talaga basta-basta si Chang Xiao pagdating sa lakas, dahil kahit gaano pa ito kalayo sa kanyang agwat ng lakas, nakuha pa rin siyang matalo nito. May mga paa naman na naglalakad patungo kay Elder Qin. Ngunit kasabay nito ay nagpakita na rin si Chang Xiao at pinakawalan niya ang kanyang aura na sinamahan pa ng malakas na hangin. Siya ay nakatayo ng matikas, nagpapakita ng kanyang lakas at kapangyarihan, ngunit kabaligtaran naman ang itsura ni Elder Qin dahil siya ay nagiging asong sunod sa niren na lamang nakaluhod at tinitingala si Chang Xiao na sobrang lakas. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at respeto, at siya ay tila ba walang ibang magawa kundi ang aminin ang lakas ng kanyang kalaban. Sa likuran naman ni Chang Xiao, nagpakita ang anino ni Guanyin. Sarkastikong sinabi sa kanya na kahit hindi siya kalakasan, kaya niya pa rin makipagkompetensya sa ibang mataas na nilalang. Binigyan naman kaagad ni Chang Xiao ng mapang asor ng ngiti si Elder Qin at sinabihan siya na nandito na maghawakas ang kanilang debate. Ang tono ni Chang Xiao ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki, samantalang si Elder Qin ay tila ba nawala ng pag-asa at respeto sa kanyang kalaban. Matapos ang kanilang labanan, may inabot naman si Elder Qin para hindi na makipag-areglo at binigay ng tanga na Spring Water Sect ang kanilang clan bilang regalo. Hindi pa rito natatapos dahil binigyan din ni Elder Qin si Chang Xiao ng 10 milyon liang bilang kompensasyon sa kanilang labanan. Ang galaw ni Elder Qin ay nagpapakita ng kanyang respeto at paghanga sa lakas ni Chang Xiao, at siya ay handang makipag-ayos at magbigay ng respeto sa kanyang kalaban. Nanggagalaiti pa sa galit si Elder Qin dahil natalo siya at napilitang magbigay ng 10 milyong liang. Hindi niya matanggap ang pangyayari at tila ba nag-aapoy sa galit. Samantalang si Chang Xiao ay nanatiling kalmado at sinabihan si Elder Qin na bitawan na ang pera para hindi na lumala ang kanilang bangayan. Ang tono ni Chang Xiao ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki at siya ay handang tapusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pera. Kung hindi niya bibitawan ang pera, baka nagsuntukan pa sila. Hinablat na ni Chang Xiao ang pera para wala nang makuha si Elder Qin kahit kititing na peso. Simula ngayong araw ang competition ay magwawakas na. Alam kung maganda ang aking pinakita bilang isang sect leader at halimbawa ako bilang isang magandang ehemplo ng mga disciple ko.
Kasabay nito agad na tumalikod si Chang Xiao para umalis na at sinabihan niya kaagad si Elder Qin na gugugulin niya ang mabait na pakikitungo sa susunod nilang pagkikita para hindi na niya ito makutungan pa. Ang tono ni Chang Xiao ay puno ng kumpiyansa at pagmamalaki, samantalang si Elder Qin naman ay naiwan sa kanyang galit at pagkadismaya. Ang kanilang pag-uusap ay nagtatapos sa isang hindi pagkakaunawaan, ngunit tila ba may mga plano si Chang Xiao para sa kanilang susunod na pagkikita. Jun Chang Xiao, ang Noble Spirit Sect at ang iyong Iron Bone Sect ay hindi maaaring magkasama. Hindi kami maaaring magkaroon ng kapayapaan hanggat ang iyong sekta ay patuloy na lumalaganap at sumasalungat sa aming mga prinsipyo. Puno ng galit at pagkasuklam, samantalang si Chang Xiao naman. Haze Alliance Leader Qin, hindi ko alam kung bakit mo ginagawa ito. Ang iyong galit at pagkasuklam ay hindi makakatulong sa ating relasyon at take note, ang Haze ay tunog ng pagsisisi o pagdadalamhati sa kulturang Vietnamese, na nagpapakita ng emosyon ng nagsalita. Ang iyong mga alagad ay pinarusahan tulad ng mga apo at ikaw mismo ay pinarusahan tulad ng isang anak, ngunit ikaw pa rin ang nagbigay sa akin ng 10 milyon. Hindi ko alam kung ano ang iyong intensyon, ngunit tila ba ikaw ay isang taong may malalim na pag-iisip at hindi nagpapakita ng kanyang tunay na damdamin. Pinagsabihan ni Chang Xiao si Elder Qin na kung umiyak ito, babawiin nila ang lahat ng tinatagwan nitong buhok sa kilikili at bubunutin niya para maging sa kanya, kaya't pinigilan na lang ni Elder Qin ang kanyang luha na balaksa ng bubuhos. Hindi niya gusto na makita ni Chang Xiao ang kanyang kahinaan. Ang pagbabanta ni Chang Xiao ay nakakatawa, ngunit mayroon din itong elemento ng kabagsikan at pagiging mapang-uyam. Napigilan ni Elder Qin ang kanyang luha, ngunit hindi na niya ito napigilan pa at bumuhos na ito. Napaluhod siya habang humahagulhol sa pag-iyak. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon, samantala si Chang Xiao ay umalis na habang nakabungisngi sa kanyang bulsa at sinabihan si Elder Qin na parang babae. Kung makaasta, ang tono ni Chang Xiao ay puno ng pagmamalaki at pagyayabang, samantalang si Elder Qin naman ay nawala ng pag-asa at nasaktan sa mga salitang binitiwan ni Chang Xiao. Makalipas ang ilang sandali, pinagpawisan habang nakaupo na si Elder Chang Xiao na pinigilan ko ang aking sarili hanggang sa makalabas ako ng bundok. Ang 5 galaw na ginawa ko ay ubos na ubos ang aking mental at pisikal na lakas. Hindi ko alam kung paano ko pa nagawang makalabas ng buhay. Nag-notice kaagad ang system sa ating bida. Sa aking kalkulasyon, ang host ay kailangang palakasin ang kanyang lakas hanggang sa umabot sa 150,000 Jin, saka lamang niya magagamit ang Asher Dragon niya New Blade. Sa isip ni Chang Xiao, napakalakas na nito ngayon pa lang, kaya't isipin mo kung gaano kalakas ang Martial Saint Soul. Pagkatapos agaran ng lumapit ang mga disciple sa ating bida para kumustahin ang kanyang kalagayan doon sa mismong paglalaban nila kanina. May isa namang lalaki na lumuhad habang may dala itong isang tao na hindi pa natin alam kung sino. Bigla na lang may lumitaw na drizzle house sa harapan nila, at hindi maiwasan ni Li Qingyang na magtaka sa presensya nito, lalo na't may dala itong isang mamamatay tao. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya agad sa drizzle house. Kapitan ng Drizzle Hall, Little B, sabi ng assassin. Mula nang bumaba ang pinuno ng sekta sa bundok, may 6 na mga mamamatay tao na lihim na sumusunod sa kanya, at hindi ako sa kanila. Ang assassin ay malamig at walang emosyon, samantalang ang kanyang mga salita naman ay nagbabala ng panganib at pagtatanong sa mga naroroon. Pinagpawisan tuloy ang pagmumukha sa ating bida habang napasabi, may kapangyarihan ka ng gold card. Pero isa lang ang napatumba mo, mukhang malakas din pala ang mga killer na ito, ngunit hindi sapat upang madaling matalo ang mga makapangyarihang killer. Ikinwento ng assassin ang kanyang karanasan kanina bago siya napunta rito. Habang naglalakbay siya, nakasalubong niya ang isa pang assassin, kaya't naglaban sila. Nagawa niyang madala ang isa at ngayon ay makikita nila ito sa harapan nila, pero ang 5 sa mga kasama nito ay nakatakas, pero ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng detalye sa nangyari. Sa una, tumatakbo pa ang mga assassin dahil hinabol sila ng kapwa assassin na nagdulot ng labanan at pagtugis hanggang sa nagawa ng isa sa kanila na madakip ang isa sa mga assassin, at ang iba ay nakatakas. Habang tumatakbo ang dalawa, napasambit na rin ang isa nitong kasamahan na Big Bro Third Brother ay pinatay nila. Akala ko ba hindi ganoon kalakas ang kanilang deteksyon? Hindi katakataka na walang nakabalik sa mga kapatid na pinadala natin kanina.
Drizzle Tower ang nagturo sa atin upang maging mga mamamatay tao at sinabi namin na umabot na kami sa antas ng mga profesional na killer. Paano kami madaling matutuklasan ang tono ng nagsalita ay puno ng pagtatanong at pag-aalala sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga killer. Hanggang sa kanilang pagtakbo, nakarating na rin sila sa loob ng Iron Bone Sect. Pinagmamasdan muna nila ang kapaligiran habang nakatago sa likod ng isang dambuhalang kahoy, pero nakatayo at handang kumilos sa anumang oras. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa mga galaw ng mga nasa loob ng sekta, nagbabantay sa anumang panganib na maaaring dumating. Talaga bang mga profesional ang tawag nila sa kanilang sarili? Ganito ang kanilang standard? Hindi ko alam, pero siguro minsan ang mga estudyante ng Drizzle Crash Course ay kailangan ng ilang salita ng encouragement para magpatuloy, at sana legit naman ang mga salitang yun. Nagsalita ay seryoso at nagbabala, samantalang ang kanyang mga salita naman ay nagpapakita ng pagtatanong at pag-aalala sa mga posibleng mangyari sa kanilang sekta. Ang pagtuklas sa direksyon ng kanilang pag-atres ay nagdudulot ng pagtatanong sa mga intensyon ng mga kalaban. Dumating ang lalaking nagdala sa mga assassin kanina, at sa kanyang pagdating ay sinabi niya na nandito sila sa Xiao family, ngunit ang kasamahan nito ay nabigla sa bigla ang pagsulpot ng kanilang pinuno sa grupo ng mga assassin. Iba ang estilo ng kanilang pinuno at tila may ibang paraan siya sa pagharap sa mga sitwasyon. Natanggap ko lang ang ulat mula sa kapatid na nagmamanman sa kanila. Sa araw na ang pinuno ng sekta ay lumipat patungong Noble Spirit Sect, ang Grand Elder ng Xiao family ay biglaang nawala sa loob ng ilang panahon. At ang huling kilalang lokasyon bago siya nawala ay isang lugar na madalas niyang bisitahin. Ang pagtuklas sa huling lokasyon ay nagbibigay ng mga clue sa paghahanap sa kanya. Sobrang elegante naman ang bahay na ito, halos gawa sa mga materyales na tanging mga mayayaman lamang ang nakakapagpatayo. Ang disenyo at arkitektura nito ay nagpapakita ng yaman at luho. Matapos inumin ng body shape ang pill, oras na para subukan ng ating kapangyarihan. Lahat kayo ay magbantay ng mabuti, huwag hayaang makatakas kahit isa man sa kanila. May mga yabag na naglalakad, parang may paparating na bisita. Pinuno ng sekta ko ay bahagi pa rin ng dugo at laman ng pamilya Xiao. Bakit kaya ang pamilya Xiao walang pakialam sa aking pagbabalik? Pinaliwanag na lang ni Chang Xiao na, dahil mga tanga sila, itinuturing ka nila bilang basura at ipinatapon ka sa pamilya Xiao. Ngunit bumangon ka, naramdaman nila na ang kanilang katangahan ay nakita ng lahat sa ilalim ng langit, at ngayon ay nag-aani sila ng bunga ng kanilang kahangalan. Ang dating inapi ay ngayon ang nangingibabaw, at ang dating nangingibabaw ay ngayon ang napahiya. Para hindi tanga ang sarili, pwede lang patayin ka. Patuloy lang sila sa mga pangarap nila. Zui, dapat matuto ka sa realidad. Ang parehong laman at dugo ay maaaring hindi magmamahal. Hindi lahat ng may dugong magkakatulad ay may pagmamahal sa isa't isa. Ang tono ng nagsalita ay puno ng pagtanggap sa katotohanan at pagtatanong sa mga relasyon ng mga tao. Paulit-ulit na nang ahas ang pamilyang Xiao na saktan ang iyong buhay na parang kaaway ka nila. Hindi ba nila alam na ikaw ay bahagi ng kanilang pamilya? Ngayon pupunta tayo para bunutin ang pako sa iyong puso. Ay may halong pagtatanong at pag-aalala, samantalang ang kanyang mga salita naman ay nagpapakita ng intensyon na tulungan ang isang tao na maalis ang sakit o problema na kanyang nararamdaman. Ang pagbunot ng pako sa puso ay maaaring isang metaphor para sa pagresolba ng isang malalim na problema o sakit sa damdamin. Malapit na sila sa bahay ng pamilya Xiao. Napaka-elegante ng bahay at dami pang sekreto ang nakatago. Mukhang may mga kwento at kasaysayan na hindi pa nabubunyag sa loob ng mga pader nito. Sana'y mabunyag ang mga sekreto at malinaw ang mga misteryo na nakapalibot sa bahay na ito. Ang bawat sulok ng underground ay may nakabantay na gwardya para siguraduhin na ligtas ang mga bulag na tao. Kaya lang naman, nabubulag ang mga tao ng dahil sa yaman, hindi sa literal na kahulugan, kundi sa pagiging bulag sa mga tunay na halaga at prioridad sa buhay. Ang yaman ay maaaring maging hadlang sa pagkakita ng mga mahahalagang bagay. Nagdadambog ang isang tao habang napasabi na Xiao housekeeper, ang dami ng namatay na mga kapatid natin. Tatanggap na lang ba natin ang ating pagkatalo? Sambit pa nitong tanga na pangit na ito ay pansamantalang paghinto lamang sa plano ng pagpatay. Ito naman si Xiao family head housekeeper Xiao Shanhai. Ang mga pinuno at matatanda sa ating grupo ay hindi rin kikilos para sa bagay na ito.
Ngunit ako ay nakaisip na ng isang plano na perpekto para sa ating sitwasyon. Para talagang matalo ang Noble Spirit Sect 7 hanggang 0 at masaktan ang pinuno ng alyansa na si Qin, ang Ironbone Sect ay tunay na isang matibay na kalaban ng kanilang lakas at tibay ay parang bakal na buto na mahirap nguyain. Sa madaling salita, ang Ironbone Sect ay isang grupo na hindi basta-basta matatalo. Kung magagamit natin ang kapangyarihan ng ambon, magiging madali lang ang lahat. Para itong piraso ng cake, at kung makakapag-hire tayo ng isang king-level assassin, siguradong magiging mas malakas ang ating kampo. Ang tanong, posible kaya nating makuha ang tulong ng isang ganoong lakas? Teka lang muna saglit, huminto muna ang kanilang pag-uusap dahil may narinig sila na footstep. Bigla silang lumingon at tinanong ang papalapit, sino ka ba talaga? Ngunit wala naman silang nakitang kahit na sino. Ang katahimikan ay bumabalot sa paligid, walang anumang ingay o galaw na nakikita. Tila ba'y isang malaking katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid. Sa pagtingin niya, sobrang tahimik talaga ang paligid, pero may kakaiba silang napapansin na hindi pangkaraniwan. Samantalang ang guard ay walang kamalay-malay sa anumang problema. Sila naman ay may pakiramdam na mayroong hindi tama. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong, nag-aabang sa anumang senyales ng panganib. At sa wakas, dumating na ang kalaban. Ang mga gwardiya ay biglang lumipad at nagkagulo, samantalang ang dalawa ay natameme sa kanilang nakita. Anong klaseng kalaban kaya ito? Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa paparating, hindi makikilos sa takot o pagkamamangha. Bumungad sa kanila ang malaking dibdib habang nagsalita na rin ito, gusto mo talagang maghintay ng konti matagal para makita kung may magbubunyag pa ng mga sikreto. Hindi mo inaasahan na pinagtatawanan kanilang dalawa, o sa madaling salita, habang abala kayo sa pag-uusap, kami naman abala sa pag-ubos ng iyong mga kasamahan, kaya't para kayo mga tanga na nag-usap sa loob ng sarili niyong lungga. Ang dalawang kasama naman sa babae ay nakapustura ng maangas. Kilala naman natin ang tatlong ito dahil kasamahan ito ni Chang Xiao. Ang dalawang lalaki ay pinagpawisan sa takot nang makita nila ang plano ng Drizzle House na nasa kamay ng mga kalaban, at ngayon nasa harapan na nila ang mga ito. May daladala pang mga kagamitan, mukhang seryoso ang mga kalaban sa kanilang plano. Dapat may pag-unawa dito, ang mapagpakumbabang ito ay si Xiao Shanhai, at minsan nabisita niya ang inyong respetadong bulwagan kasama ang Grand Elder. Sambit pa sa isang tanga na nagpaliwanag sa kanyang sarili, Hallmaster, ako ay isang honor student mula sa iyong third Killer's Crash Course at hindi ko makakalimutan na binigyan mo pa ako ng award. Mukhang may espesyal na koneksyon ka sa Hallmaster, at hindi mo inaasahang makita siya dito. Nakangisi naman ang babae sa kanila habang nakaangat ang baril nito. Tama, ako nga ang direktor ng Outer Affairs ng Xiao family. Mukhang kilala mo talaga ang aking posisyon at papel sa pamilya. Tinaas sa babae ang kanyang baril habang pinapaliwanag sa kanyang mga kalaban na ang aking kasalukuyang pagkakakilanlan ay hindi na ang Drizzle Hallmaster ngunit ang Pavilion Master ng Ironbone Sect, at take note, ang literal na ay Iron Clamor Division Pavilion Master, ngunit ang Pavilion Master ng Ironbone Sect hindi mo alam, pero sabi mo literal na sinasabi nito. Gayunpaman, may binunot kaagad ang tanga kaya't mabilis nyo itong binato. Habang nakangisi at pinapatakas niya ang kanyang kasamahan na director habang sinasabi nitong hintayin na lamang siya sa pathway para doon sila magkikita, pero ang kasamahan nitong tanga ay umiyak, kaya't hindi maipinta ang kanyang mukha na parang tae. Ang baril ay tumunog bago pa man makalapit ang kutsilyo na binato, at bigla na lang nabutasan ang ulo ng kalaban na walan ito ng buhay at bulagta sa lupa. Mukhang ang Direktor Xiao ay may mga lihim na kakayahan o kaya'y may mga tauhan na handang tumulong sa kanya. Ang pinuno ay nagbigay ng paalala na huwag magtitiwala sa kanino man at sariling desisyon lamang ang dapat pagtiwalaan. Matapos ang malagim na gabi, nagsiuwian na ang lahat at katahimikan na lang ang bumabalot. Ang dalawang bida ay naghihintay ng tamang tiyempo sa labas. Ngunit si Zuiji naman ay may dalang isang sulo. May plano siya na gumamit ng apoy sa kanyang pakikipagsapalaran. Alam ni Zuiji na puno ng alaala ang kanilang bahay para sa kanya, dahil doon siya pinanganak at lumaki, ngunit sa isang iglap, nasira ang lahat dahil sa hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga sect leader.
Sambit pa ni Chang Xiao kay Zuiji, para maputol ang masamang kapalaran sa pamilyang Xiao sisimulan niya ang apoy. May mga plano si Chang Xiao para kay Zuiji at sa pamilyang Xiao at ang apoy ay magiging bahagi ng pagbabago. Naintindihan ni Zuiji ang ibig sabihin ni Chang Xiao, kaya't mabilis niyang binato ang sulo. Mula ngayon si Xiao Zuiji ay handang putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Xiao, na tila ba malamig at walang puso para sa kanya. At take nga pala, ang pagbanggit sa pangalan ni Zuiji ay nagpapaalala sa iyo ng isang kilalang karakter na si Luigi. Tumalikod na si Chang Xiao habang sinasabi kay Zuiji na mula ngayon, ang kanyang bagong identidad ay papangalanan ng Luigi at naghihintay pa rin si Luigi na matupok ng apoy ang kanyang pinagmulan, simbolo ng pagputol niya sa nakaraan at pagtanggap sa bagong pagkatao. Ang apoy ay hindi lamang pisikal na nagbabago, kundi pati na rin simbolikong paghahati sa kanyang dating buhay bilang Xiao Zuiji. Nakangising tugon ni Chang Xiao, simula ngayon ay siya na ang nag-iisang Xiao Luigi, na kinuha sa Ironbone sect. Tatigwan niya ngayon ang kanyang tunay na identidad, at magsisimula sa bagong buhay na puno ng misteryo at pagbabago. Ang apoy na sumunog sa kanyang nakaraan ay nagbigay daan sa kanyang bagong pagkatao. Ang malakas na apoy ay tumupok sa buong gusali ng Xiao family, at napansin agad ng ibang tao ang nagbabagang apoy. Sumigaw sila ng tulong at kumuha ng tubig upang hindi na lumala ang apoy at matupok ang ibang mga bahay sa paligid. Ang apoy ay kumakalat ng mabilis, at ang mga tao ay nagtutulungan upang maapula ito bago pa man kumalat sa buong lugar. Ang bahay ng Xiao family, na dating napakaganda at elegante, ay ngayon ay simbolo na lamang ng nakaraan. Ang apoy na tumutupok dito ay tila ba sumisimbolo rin sa pagbagsak ng kanilang kapangyarihan at impluwensya, at mula sa malayo makikita na rin ang pagtupok ng buong lungsod ng family Xiao, na parabang ang apoy ay kumakalat hindi lamang sa isang gusali kundi sa buong pamana at legacy ng pamilya. Nagsitakbuhan ang mga tao, nagtutulungan upang maapula ang malakas na apoy na kumakalat sa lungsod ng family Xiao. May mga kumuha ng tubig, may mga gumamit ng mga kagamitan upang labanan ang apoy, at lahat ay nagtutulungan upang maiwasan ang mas malaking sakuna. Nagtutulungan ang mga tao upang maapula ang apoy at hindi na kumalat sa buong lungsod, ngunit may mga iba na tila ba nawawalan ng pag-asa dahil sa lakas ng apoy. Hindi nila alam kung paano sisimulan ang pag-apula dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, at ang takot ay nagsisimula ng kumilos sa kanilang mga puso. Ang apoy ay patuloy na kumakalat at ang mga tao ay kailangang magtulungan upang maiwasan ang mas malaking trahedya. Habang ang mga tao ay abala sa pag-apula ng apoy, may mga ibang tao naman na nagdarambong at sinamantala ang gulo. Isa sa kanila ay sinipa ang isang kahoy na natira mula sa sunog, na para bang walang pakialam sa mga paghihirap ng iba. Ang kaguluhan ay patuloy na lumalala, at ang mga tao ay kailangang mag-ingat hindi lamang sa apoy kundi pati na rin sa mga masasamang loob na sumusulpot sa ganitong sitwasyon. Ang Grand Elder ng Xiao family ay tila ba hindi naniniwala sa paliwanag tungkol sa aksidente. Sa dami ng tao at sa mga nangyari, tila ba may higit pa sa simpleng aksidente ang sanhi ng malaking sunog na ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at pagtatanong na para bang may alam siya na hindi pa nabubunyag. Mabilis na inutusan ng Grand Elder ang isang lalaki na imbestigahan ang sanhi ng apoy at kung saan ito nagsimula. Samantala, may lumapit sa kanya na isang lalaki at tinawag siya sa kanyang titulo bilang Grand Elder.